Ang atin ngayon i-explore ay dito tayo sa Sapa kung saan hunting marker ang atin ngayon gagawin. Bago tayo magpapatuloy, subscribers, viewers, shout out po sa lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa Sapa tayo kung saan ay marami tayo dito na ispatan ng mga iba-ibang kulay ng bato. Kung makikita natin ito ay para siyang araw nga triangulation nga ang kulay ng mga bato dito mga ka-discover ay mga black, para siyang may pintura or siguro ko dala ito ng tubig sa katagalan. At nakababad ito, kaya ito ang mga kulay sa mga bato. Dito sa unahan, itong mga kakahuyan ay paikot ito ng kabundukan itong Sapa nga ayon sa ating pananaliksik, ito daw ay dating paliguan ng mga GIA noong World War II. Dito, meron tayong makita na magkaharap na mga bato. Ito, nakatitig sa taas, ngunit napag-ikot naman yung mga ibang bato. Nga kung titingnan natin itong black ay tinabas nga mayroon siyang hugis na parang nilalang. Ito naman para siyang palaka nga naka turo sa taas ang kanyang ulo. May box sa likod at mayroon engrave na cover na ng lumot sa katagalan. Pag ganitong sign ay possible nga legit ito, na ang ibig sabihin nito ang deposit ay in water or malapit lang sa kanya dito sa paligid. Pag ganito na palaka ang sign, ito naman para din siyang ibang karakter, ngunit tinuturo niya itong black pati doon sa unahan na paikot ng mga bato na parang sinadya itong ilagay dito. Possible nga mayroon tunnel dito nga tinago or close, dahil meron tayo dito na ispatan. Ang pinapahiwatig nito ay nagkukonekta nga letter Y sa ilog or Sapa. Insakto dahil may ilog sa unahan. Ito natural lang na crack. Mountain up prospect target. Ito may bilog dito na bato na para siyang wild pig ang kanyang hugis. Cover na po siya ng mga lumot. At ito naman para naman siyang hugis palaka or frog nga black ang color. Dito sa unahan ay ito ay isang hugis heart nga black din, malaki. Dito para siyang isda ang ulo, at ito naman ganun din, para siyang nilalang ang kanyang shape. Itong mga bato nga sinadya itong ihugis nga iba naman ang mga figures or color ng mga stone dito nga nakakalito. Meron siyang heart, lahat na may figures, characters ng nilalang. At dito sa unahan meron tayo nakita na damit, baka naanod ito sa baha or itinapon ng tao. Dito sa right side meron tayo na ispatan na parang kakaiba na may green ang ulo, para siyang tao. Tingnan nga natin ito.
nga may square ang kanyang tabi nga bato. May nakabalot siya ng damit mga ka-discover. Linisan nga natin ito. Sa palagay nyo itong bato, natural kaya or sinadya or man-made? Na ang likod talaga hugis siyang parang sinasabing Buddha stone. Atin man lang itong analysisyon at makikita natin ito, iba ang kanyang hugis nga nakalibing ito, mabigat, mahirap siya matanggal dahil sa tagal siguro ng panahon, dinadaanan na lang sa baha, ay nakatayo pa rin ito. Itong red stone ay napapahiwatig nga center spot sa isang lugar. Itong dalawang engrave na ito ay possible nga distance. Tinuturo itong tao nga hugis Buddha. Ngunit nakapagtataka ay sa tagal dito na nakalibing siguro ay baka nalumos na ito. Haha, matigas, ang bigat. Na mayroon siyang mga stone sa likod, nga pa simento talaga ito sa palagay natin. Kaya ayan ang hugis niya. Ngunit kinalangan siya ng isa pang bato na square na hindi masyado natin ma-identify kung ano talaga itong hugis. Ito na nga para siyang gold yung tiyan. Ang napakabigat. Oops. Sa inyong palagay kaya mga ka-discover ay sinadya kaya ito ng tao na ihugis na para siyang Buddha? Ito na So, marami po salamat. Hanggang dito na lang si Green Discovery. At sa susunod naman muli na ating matatagpuan at makikita sa atin mahabang paglalakbay. Huwag makalimot mag-subscribe sa atin Green Discovery YouTube channel. Wow, amazing stone.